Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang mga sumusunod. Ano ang advantages ng forex trading over traditional employment? Ano ang forex trading? Ano-ano ang mga importanteng terminologies na dapat ay alam mo? Paano kumita dito sa forex trading? At paano makakaiwas sa pagsunog ng pera dito sa forex trading? Paano ka makapag-trade ng mas malaking halaga ng kapital gamit ang pera ng ibang tao through prop trading? At paano ka makakagawa ng trial account para makita mo ang actual na pagtitrade at para makapag-practice ka ng simple strategy na ituturo ko sa iyo at ma-evaluate mo sa iyong sarili kung kaya mo ba itong gawin o hindi. Now, simulan na po natin sa tanong na ano nga ba ang advantages ng forex trading over traditional employment? Yan ay para malaman mo kung dapat ka bang mag-aksaya ng panahon sa panonood ng video na ito. Number 1 po para sa akin ay ang pagkakaroon ng flexible schedule. Dito, pwede kang kumita at mag-trade anytime of the day from Monday to Friday sa umaga o sa gabi. Number 2, location independence. Dito, pwede kang kumita sa kahit saang lugar ka man nandoon. Basta meron kang laptop or desktop and internet. Number 3, ito ay ang limited income potential na ibinibigay ng business na ito. Dito, walang salary cap. At dito, unlimited ang pwede mong kitain habang ginagawa mo ang current na trabaho mo. At maaari mo din itong gawing pamalit sa current job mo kapag kumikita ka na ng doble dito compare sa sweldo mo sa current na job mo. Dahil dito, pwede kang kumita ng 100k or more sa loob lamang ng isang araw. Actually, sa history ng forex trading ay mayroon na nakagawa na kumita ng 1 billion USD sa loob lang ng isang araw. Yan ay si George Soros. He is the man who broke the Bank of England. Number 4 ay related din sa number 3. Dahil dito sa forex trading, kapag natutunan mo na itong gawin, ay maaari din itong magbigay sa iyo ng multiple income stream. Dahil maaari ka na din kumita dito sa iba pang financial instruments tulad ng commodities, stocks, and cryptocurrencies. Number 5 ay ang income security na pwedeng ibigay nito sa iyo. Dito, anuman ang estado ng ekonomiya ng isang bansa, hindi ka maapektuhan. Hindi ka matatakot dito na baka biglang magsara ang company ng pinagtatrabuhan mo dahil sa economic condition ng bansa or baka magkaroon ng pandemic katulad na nangyari noong 2019. Dito, pwede kang kumita as long as meron kang internet at computer na magagamit. Number 6, ito ang negosyo na maaaring mabigay sa iyo ng time freedom. Dahil habang natututo ka at kumikita ka dito, ay lumiliit naman ang time requirements nito sa iyo. Kapag malaki na ang funds mo, dito ay maaari ka na mag-trade kahit isang beses na lang sa isang linggo. Number 7. Ito ang pinakamagandang ipamana sa iyong mga anak dahil maaari itong magtuloy-tuloy hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Now, ano ba ang forex trading at paano kumita dito? Ang forex trading ay tinatawag din na FX trading. Ito ay ang pagpapalitan ng pananalapi o ang pagbabuy and sell ng currency. Dito ay sabay na ibinebenta at binibili ang dalawang magkaibang currencies na tinatawag na currency pairs. Halimbawa ay Euro-USD. Dito habang binibili or buy ang Euro ay binebenta naman or sell ang USD. At ganon din naman kapag binebenta ang Euro ay binibili mo naman ang USD. Ang bawat currency pairs ay nakagroup into major, minor, and exotic pairs. Major currency pairs ang isang pairs kung ito ay may USD. Halimbawa ay ang mga sumusunod: Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD CAD, NCD-USD, USD-CHF, and AUD-USD. Minor naman kung ito ay major currencies from different economies like Euro, British Pound, and Japanese Yen pero walang USD. Halimbawa nito ay mga sumusunod: Euro-GBP, AUD-NCD, and CAD-JPY. Exotic pairs naman kung ito ay kabilang sa mga less traded currency pairs. Ito ang pinakakilalang exotic pairs: USD-MXN, USD-THB, USD-ZAR, GBP-ZAR, GBP-SGD, Euro-TRY, Euro-ZAR, JPY-NOK, AUD-MXN, and CHF-SGD. Dito sa Forex, kikita ka kung tama ang pagbasa mo ng paggalaw ng presyo ng isang currency pairs. Katulad din ito ng ibang produkto na binabuy and sell kung saan kumikita tayo kapag ang isang item ay nabili natin ng mura at naibenta natin ng mahal. Halimbawa, nakabili ka ng isang sapatos na ang halaga ay 3,000 pesos.
Tapos, nabenta mo ito ng 4,000 pesos. Then, meron kang kita na 1,000 pesos. Ang pagkakaiba lamang nito sa forex trading is that sa forex trading, currency ng ibang bansa ang binabuy and sell mo. Walang physical goods, kaya walang inventory na kailangang i-manage. And again, dito, sabay na binabuy and sell ang dalawang currencies na nasa isang forex pairs. Ang maganda sa forex trading, dahil naka-pair ang pagbili at pagbenta nito, maaari kang kumita anuman ang direksyon ng presyo ng currency ng isang bansa, pababa man ito o pataas. Halimbawa, sa Euro-USD na pairs, nakita mo na babagsak ang value ng Euro. Ibig sabihin, kailangan mo itong ibenta. At dahil naka-pair ito sa USD, ibig sabihin, tataas naman ang value ng USD, kasabay ng pagbaba ng Euro. Kaya pag binenta mo ang Euro, ay kasabay naman ito ang pagbili mo sa USD. Ibig sabihin, kapag bumagsak nga ang halaga ng Euro at tumaas nga ang halaga ng USD, after mo itong mabili, then kikita ka sa pagbili mo ng USD. At dahil ang forex market ang pinakamalaking financial market ngayon, kung saan ay meron na itong over 6 trillion USD na volume araw-araw, masasabi natin na ito na ang pinaka-stable na business na pwede kang magkameron. Kaya hanggat nakakabasa ka pa ng chart, nakakapindot ka pa sa mouse ng laptop mo or PC mo, siguradong may trabaho ka at posible kang kumita dito sa forex trading. Tulad ng ibang hanap buhay, dito sa forex trading, kailangan mo ding matutunan ang ilang mga terminologies na dapat ay alam na alam mo. Ang maganda dito, hindi mo kailangan pumasok ng 5 taon para ma-master mo ito. Hindi mo kailangan gumastos ng kung ano-ano para magawa mo ito. Hindi kailangan ng araw-araw ng pamasahe, projects at baon. Madali lang itong pag-aralan. Kahit nasa bahay ka lang or kahit saang lugar ka, basta't may PC or laptop at maayos na internet, siguradong matututunan mo ito. Madali din lang magsimula sa business na ito. Walang interview na kailangan, walang requirements na kailangang ipasa. In fact, today, after ng training nito, ay maaari mo na agad itong simulan. Ano-ano nga ba ang mga terminologies na kailangan mong matutunan? Una, kailangan natandaan mo na dito sa forex trading, tulad ng ibang mga produkto ay meron ding market or lugar kung saan ito ay binibenta at binibili. Halimbawa, kapag bibili ka ng anumang produkto sa bahay mo, halimbawa isda, karne o gamit sa bahay, ito ay maaari mong bilhin sa palengke or market. Sa forex trading, ito ay tinatawag na forex market. At tulad sa ibang produkto na mabibili mo sa market, mayroon ka ding pagbibilhan na tindahan o bagsakan ng mga produkto. Dahil hindi naman tayo sa paggawa ng mga produkto bumibili ng mga produkto na binibili natin. Sa forex trading, bumibili tayo sa forex market through forex broker. Sa kanila natin ino-order ang bawat forex pairs na binibili natin. Tapos, sila naman ang nag-o-order o bumibili at nagbebenta ng currency pairs na ino-order natin sa forex market. Ito ay dahil napakalaki ng requirements or volume na kailangang bilhin bago tayo makabili ng direkta sa forex market. Dito kabilang ang mga bangko sentral ng bawat bansa at ilang sobrang malalaking kumpanya sa buong mundo. At tayo naman ay kabilang sa tinatawag na retail trader. Katulad din sa ibang mga produkto, sa forex trading ay mayroon ding unit of measurement sa pagbili nito. Halimbawa, sa pagbili ng bigas, ang unit of measurement ay kilo. Ibig sabihin, kung magbabuy and sell ka ng bigas, sa per kilo ang bilangan ng kita mo. Sa forex trading naman ay pip ang ginagamit na unit of measurement. Ibig sabihin, ang kita mo ay nakadepende sa value per pip ng bawat pairs na bibilin mo. At tulad din sa bigas, depende sa klase ng bigas ang presyo per kilo. Sa forex trading, iba din ang value ng Euro-USD sa USD-JPY per pip. Tulad din sa bigas, ang value per pip ng pairs ay nagbabago-bago depende sa volume or dami ng bibili natin. Kung sa bigas, pwede tayong bumili ng isang kaban, which is 50 kilos, kalahating kaban, which is 25 kilos, sampuan o yung tig sa 10 kilo, at limahan o yung tigli 5 kilo na packaging. Sa forex, ganon din. Dito may tinatawag na lot size. Dito, ang isang lot ay equivalent sa 100,000 units. Ibig sabihin, kung ang presyo ng Euro-USD is equal to 1:1.15 or 1.15 USD ang katumbas ng isang euro, kapag bumili ka ng 1 lot na euro, bumibili ka ng 100,000 units ng euro at kailangan mo ng 115,000 USD para mabili mo ito. Tanong, paano kung wala kang ganyang kalaking value ng pera? Dito ay maaari kang bumili ng parte lamang ng isang lot. Halimbawa, 0.5 lot, 0.1 lot, or 0.01 lot through forex broker.
Aside from that, ang bawat broker ay nag-aalok din ng iba't ibang size ng account para sa magkakaibang uri ng forex trader. Meron silang standard lot, which is equivalent sa 100,000 units, micro lot at mini lot. Ang mas maganda pa dito, bawat broker ay meron din tinatawag na leverage o yung tinatawag na borrowed capital. Para mas mapalaki ang kapasidad mo na makabili ng mas malaking value ng forex pairs. Dito ay maaari kang makapag-trade ng 1:50, 1:100, 1:200, and more na leverage. Ibig sabihin, kung 1,000 USD lang ang kapital mo, kapag gumamit ka ng 1:100 na leverage, ay magkakaroon ka na ng 1,000 USD times 100 is equals to 100,000 USD na equity. Dahil dyan, makakapag-trade ka na ng mas malaking halaga. Bukod dyan ay may mas maganda pang paraan para makapag-trade ka ng mas malaki pang halaga gamit ang company ng malalaking broker sa tinatawag na prop trading o propriety trading or funded trading. Dito, pera ng iba ang gagamitin mo at maaari kang makapag-trade mula 5,000 to 100,000 USD na kapital ng iba. Pagkatapos ay maghahati lamang kayo sa kita bawat trade mo kung saan ay nagbibigay sila ng 80 to 90% na profit split. Ibig sabihin, kung meron kang 10,000 na trading capital, tapos may 1:100 na leverage, then meron kang 1 million USD na pwedeng i-trade. Isipin mo, kung dahil malaki na ang value ng trade, ay kumita ka na ng 1,000 USD per trade sa loob ng isang oras, isang araw o isang linggo, then kumita ka na ng 800 to 900 USD sa 80% to 90% na profit split sa prop trading account mo, or equivalent sa 44,000 to 49,500 pesos sa isa lamang trade. Maganda ba? Ito ang screenshot ng trade ko last month bilang patunay. Now, kung gusto mo rin magawa ito ay tapusin mo ang video na ito dahil itutuko din sa iyo kung paano ka makakagawa ng account sa trading business mo at kung paano ka magkakaroon ng prop trading account sa broker kung saan ako nagtitrade. For now, tuloy muna po tayo sa mga terminologies na dapat ay alam na alam mo. Tulad sa ibang produkto ay may tinatawag din na current price ang bawat forex pairs na pinagbabasihan ng pagbili mo. Ito ang tinatawag na ask price at bid price. Ang ask price is kung magkano ang current na bentahan at ang bid price naman is kung magkano ang current na presyo ng bilihan. Makikita mo iyan sa mga bangko, money changer, or pwede mo ding i-search sa Google. Tanong, paano ba makapag-trade? Dito dapat ay meron ka ng broker. Pangalawa ay ang tinatawag na trading platform. Ito ay ang software kung saan ka mag-a-analyze at maglalagay or mag-o-order ng trade mo. Ang pinaka-popular dito ay tinatawag na MetaTrader na mayroong dalawang versions. Ito ay ang MetaTrader 4 at MetaTrader 5. Sumusunod na popular dito ay ang tinatawag na TradingView. Mayroon din namang mga broker na may sariling platform. Kung paano ito gamitin, paano mag-analyze ng chart at iba pa ay tuturo ko yan lahat sa iyo kung pipiliin mo na magpatuloy sa pagtitrade sa Forex after ng training na ito. Sa ngayon, sa dulo ng video na ito, ay dedemo ko lang muna ito sa iyo para at least ay makita mo kung ito ba ay kaya mong gawin o hindi. Pero bago yan ay tuloy muna po tayo sa mga terminologies na dapat mong matutunan. Dahil kumikita tayo sa pagtitrade kapag tama ang anticipation natin sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng isang currency, dapat alam natin kung kailan ito tataas at kailan ito bababa. At ano ang mga pwedeng maka-apekto sa presyo ng isang currency. Dito ay gumagamit tayo ng fundamental analysis, technical analysis, at sentiment analysis. Fundamental analysis ay ang tungkol sa mga factors na maka-apekto sa presyo ng isang currency. Dito ay sinisilip ko ang mga economic indicators tulad ng GDP growth, inflation rates, and employment data. At the same way ay kinukonsider din natin ang mga news na may kinalaman sa mga central bank policies dahil malaki ang epekto ng decisions ng mga central banks regarding sa interest rates and other monetary policies sa paggalaw ng presyo ng isang currency. Halimbawa, kapag itinaas ang interest rate sa US, tataas ang value ng USD dahil dadami ang mga foreign investors sa US. Kapag dumami ang investments, lalaki naman ang demand sa USD kaya tataas ang value ng USD. Madali lang yan dahil may mga websites na pwede mong silipin para makita ang mga ito tulad ng DailyFX, Forex Factory at marami pang iba. Ituturo din yan sa iyo step by step kapag magtutuloy ka sa business na ito. Sunod dito ay tinatawag na technical analysis. Dito ay gagamit naman tayo ng trading platform para ma-analyze ang previous or history na paggalaw ng presyo ng isang currency pairs
para ma-predict natin ang susunod na paggalaw ng currency pairs na ito. Dito ay kailangan mong matutunan ang pagbasa ng tinatawag na candlestick patterns, chart patterns, and technical indicators. Huwag kang mag-alala dahil sobrang dali lang yan compare sa pag-aaral na ginawa natin sa kolehiyo or even sa high school para lang kumita ng kakampot bilang empleyado. Halimbawa, sa candlestick, meron lamang dalawang uri ng candlestick. Ito ay ang bullish candlestick at ang bearish candlestick. Bullish kapag pataas ang presyo or kapag ang kulay nito ay green or white, and bearish ipababa ang presyo or kapag ang kulay ay red or black. Tulad dito. Ang isang candlestick ay may dalawang bahagi, ang body at ang wicks. Ang body ay ang malaking bahagi ng candlestick na may color red or green. Ito ay nagre-represent ng presyo ng isang currency pairs sa loob ng isang certain period of time. Halimbawa, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, 1 day, 1 week, or 1 month. Ibig sabihin, kung isang candlestick ay nakaset ng 1 hour, then kung ano ang naging presyo ng isang pairs sa loob ng isang oras mula sa initial price hanggang sa matapos ang isang oras, ayun ang mabubuo na body ng candlestick. Ang wicks naman ay nagre-represent ng pinakamataas at pinakamababang presyo ng isang currency pairs, tulad nito. Sa candlestick patterns naman ay may ilan lamang na dapat mong maunawaan. Halimbawa, kapag malaki ang body ng isang bullish candlestick, ibig sabihin madami ang nagtitrade na nasa buying position. At kapag malaki naman ang body ng isang bearish candlestick, ay madami naman ang nasa selling position. Now, kapag ang series ng mga green candlestick ay paliit ng paliit, ibig sabihin, pakunti ng pakunti ang interested na bumili ng currency pairs na ito. At tulad sa ibang produkto, kapag wala nang bumibili ng isang produkto, ay bumababa na ang presyo nito. Dahil doon ay nagsisimula namang dumami ang nagbebenta nito, kaya makikita mo na nagkakaroon naman ng mga red candlesticks or bearish candlestick. At dahil paulit-ulit na nangyayari ang mga ito, ay nakakabuo naman ng iba't ibang chart patterns na nagbibigay ng idea or signal sa bawat traders sa kung ano ang mga susunod na paggalaw ng presyo ng isang currency pairs. At yan ang tinatawag na technical analysis. At dahil sa dalawang ito, fundamental analysis at technical analysis, nakabase ang karamihan sa mga desisyon ng mga traders, malaki ang porsyento na nagkakapare-pareho ang trade ng bawat isa o paningin ng bawat isa sa kung ano ang magiging paggalaw ng presyo ng isang currency pairs, at ito ay makikita naman sa tinatawag na sentiment analysis. Gaano kadami ang nakapanig sa buy at gaano naman kadami ang nakapanig sa sell. At iyan ang dahilan kung bakit dapat mo matutunan at i-consider ang tatlong ito sa bawat trades mo. Fundamental analysis, technical analysis, at sentiment analysis, upang hindi ka mapabilang sa mga nagsusugal sa forex market. Tanong, madali lang ba ang mag-trade o ang negosyong ito? Opo, madali lang po siya gawin at matutunan. Simple lang din po ang pag-trade ng forex basta't may tamang edukasyon. Ang challenging lang po dito ay yung pagkontrol ng emotions. Paano ko kontrolin ang takot at ang greediness para ma-execute ng maayos at consistently ang isang trading plan. Dito, kailangan ng isang quality education. Kailan ka bibili? Kailan ka magsisell? Kailan ka hindi magti-trade? Magkano kailangan mong i-trade? At kailan mo kailangan mag-exit sa isang trade? Yan lang po ang kailangan nating malaman. Ang tanong na lang po is kung saan po tayo mag-aaral o makakakuha ng tama at kumpletong information tungkol sa forex trading. Sapat ba ang napapanood natin sa YouTube? Tingin ko pwede naman, dahil ako man po ay madami din po akong natutunan mula sa YouTube. Ang mahirap lang po dito is yung hindi mo alam kung ano ang need mong i-search and ano ang need mo agad matutunan. And alin ba ang tama sa iba't ibang strategies na makukuha mo mula sa YouTube. Aside from that is if mayroon kang hindi maintindihan sa video na pinanood mo, kanino ka magtatanong? Tayo po ay mayroon ding YouTube channel, ang Get to Trade, kung saan ay nag-upload din po ako ng ilang mga videos para sa mga gustong matuto ng forex trading. Another option po natin ay yung mga online courses na nakikita natin na naka-advertise sa mga social media platform na kinakandak ng mga sikat na forex school and known influencer na related sa forex at cryptocurrency. Ang tanong na lang po is if meron po tayong available na funds para sa expensive training course, master classes, and one-on-one sessions na ino-offer nila. Another thing din po is how we can identify yung mga bogus na forex training school and gurus na after lang sa ibabayad mo sa mga courses nila. Importante din po na ma-identify nyo ito dahil marami pong nasunugan ng pera dito.
Kasi sa halip na matuto ang ibang trader ay lalo lang silang naguguluhan dahil sa kung ano-anong itinuturo ng ilang mga forex guru upang mapagkakitaan pa ang kanilang mga estudyante. Halimbawa, marami sa ngayon ang nag-aalok ng free forex education na ang content ay puro hype lang para maengganyo ang mga tao na mag-forex. Tapos ay operan ka nila ng kung ano-anong services like forex courses na napakamahal, master classes, one-on-one session, premium membership, AI, and marami pa pong iba. Dahil dito, nagiging mahirap at magastos ang learning curve ng bawat baguhang trader at mas nagugulan pa kaya hindi kumikita. Para matulungan kita na makaiwas sa mga bogus na guru at schools, ay tandaan mo ang mga katotohanan ito na dapat alam mo bago ka mag-forex trading. Una, hindi totoong kapag nag-focus ka ay yayaman ka na kaagad. Dahil dito sa forex trading, kailangan mo talagang matuto bago ka kumita. And sometimes, it takes 1 year bago mo matutunan at maging profitable dito sa forex trading. Number 2, hindi totoo na kailangan mo ng sobrang laking puhunan para kumita ng malaki dito. Dahil ang kailangan mo lang dito ay tamang edukasyon para magkaroon ka ng tamang strategy at trading plan. Disiplina at puhunan para makapag-trade ng live sa sarili mong pera para ma-master mo ang pagkontrol ng iyong emotions at puhunan para makapag-apply ka sa mga trusted na prop trading program para makapag-trade ka ng malaking account na pera ng ibang tao ang gamit mo. Number 3, hindi totoo na kailangan mo ng sobrang laking pera para lang maging funded trader. Ang kailangan mo ay experience na mag-trade ng live money mo para mapractice ang disiplina sa pag-execute ng trading plan mo. Dati po ay sobrang talagang mahal ng mga prop trading program. Pero ngayon po ay meron na pong prop trading program na as low as $25 or $40 lang, pwede ka na magkaroon ng 5,000 USD na prop account. Yan po ang isa sa ituturo ko po sa inyo sa dulo ng video na ito. Number 4, hindi po totoo na kailangan mong gumastos ng malaki sa education ng forex dahil wala naman po talagang secret strategy na ginagamit ang bawat traders. You only need to understand technical analysis, fundamental analysis, sentiment analysis, and risk management. Then build a trading plan na kaya mo ma-execute consistently. Number 5, hindi po dapat iasa sa iba ang trading business mo. Halimbawa po ay mga free or premium na signal, AI or trading robot, at yung mga scam ngayon na magbibigay ka lang ng pera sa kanila tapos sila na magte-trade sa'yo, tapos consistent ang profit. Dahil ang totoo po, kahit yung pinakamagaling na trader sa buong mundo ay mayroon ding buwan na hindi kumita or negative pa. Mas magandang matutunan mo ito para hanggat buhay ka ay kaya mong kumita dito. At maaari mo ding ituro ang trading plan and strategy mo sa mga anak mo. Number 6, huwag po kayong magpapadala sa mga marketing strategy na papakitaan kayo ng magagandang sasakyan, malalaking bahay, marangyang buhay para mag-start sa forex trading business mo. Dahil bagaman kaya mo talagang kumita ng malaking halaga dito sa forex, hindi po magandang ito ang maging motivation mo dahil baka ma-pressure ka at magmadali ka na delikado sa business mo. Number 7, dito po sa forex trading, kailangan mong i-evaluate ng mabuti ang sarili mo. If you can do it or not. Dahil hindi nakasalalay sa achievement ng iba ang magiging susi sa pag-angat mo, kundi ikaw at ang disiplina mo. Lastly, dito sa forex, hindi mo kailangan mag-resign ka sa work mo. Dahil una, kayang-kaya mo itong gawin habang nasa work ka tuwing break time or after mo umuwi sa bahay. Gagawin mo lang na mag-resign kapag doble na ang kinikita mo dito sa forex compare sa current salary mo. Now, ito naman ang exact na strategy na ginagamit ko sa aking pag-trade. Ito po ay para ma-evaluate ninyo ang inyong sarili kung gusto at kaya mo itong gawin. Sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo ang replay ng isa sa mga successful trade ko last week. Ito po ay para makita nyo kung paano ko po ini-execute ang aking trade step by step. So sana po ay magustuhan ninyo and panoodin nyo po hanggang dulo. Step 1. Identify the market structure or identify the trend. Ito po ay napaka-importante kasi katulad ng lagi kong sinasabi, dapat po ay hindi tayo magte-trade against the trend. Step 2. Identify our supply or demand zone or our OB.
for this trade dahil ang trend po natin ay bullish, then ang kailangan po nating ma-identify ay isang bullish OB. Step 3, wait for the bounce sa atin pong OB. Step 4 is to identify our sniper in 3. So this time po ay kailangan nating pumunta sa ating lower time frame para makita natin yung pinakamaagang breakout ng ating candle sa ating VWAP line, and para mas maaga po nating makita ang ating confirmation candle after ng breakout sa ating pong VWAP line. Step 5 is to identify our exit point. So dito po mahalaga na tandaan natin na dapat ang ating stop loss ay nasa ibaba po ng ating OB, at ang atin naman pong take profit must have at least 1:2 risk reward ratio. And dapat ang atin pong take profit ay wala pong babanggaan na major areas or key levels or major resistance or major supply and demand zone.
So ngayon po ay nag-take profit na ang ating trade. Salamat po sa Diyos and sana po ay may natutunan po kayo mula sa video na ito. Ito naman po ang step by step na kailangan mong gawin para makapagsimula po tayo ng ating trading account. Dito ay recommend si Revel Funding kung hindi ka masyadong techie dahil nakabase na sa TradingView ang chart nila. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-install ng trading platform tulad ng MT4 or MT5. Madali lang din po itong gamitin dahil napakarami din pong essential tools and free indicators para sa trading business mo. Ang maganda po dito, pwede mong aralin lahat ng ituturo ko sa iyo gamit ang isang free account ng Revel Funding. And pwede na mag-start ka lang mag-live account once malinaw na sa iyo ang business na ito and if your results is showing you na kaya mo na. Meron din po silang monthly tournament na walang registration fee kung saan maaari kang manalo ng funded account na wala kang nilalabas na pera. And kapag consistent ka na sa live account mo, ay maaari ka nang sumali sa mga prop trading challenges and maging funded trader para sa mas malaking trading size na hindi mo kailangan gamitin ang sarili mong pera. Dito, pwede kang makapag-trade ng up to 80,000 USD na prop trading account. Isipin mo, kung magkaroon ka ng 80,000 na prop account after 1 year mo sa trading business mo, and if nakakapag-earn ka na ng 10% per month, then meron ka ng profit na 8,000 USD per month. If 80,000 ang profit share na nakuha mo, then meron kang 6,400 USD in a month. And if 90% profit share naman ay 7,200 USD. What if kaya mong kunin sa 1 to 3 trades lang ang target mo? Tingin mo ba makakatulong ba ito sa'yo? Maganda ba siyang negosyo? Now, kung gusto mo nang simulan ang pag-aaral at ang trading business mo, ay inaanyahan din kita na sumali sa upcoming 10 Days Forex Trading Challenge na gagawin ko. Ito po ay live webinar kung saan ituturo ko sa iyo lahat ng kailangan mong malaman para maging profitable ka sa forex trading business mo. Step by step, simula sa preparation stage hanggang makapag-execute ka ng iyong trade. Ituturo din sa iyo ang 3 strategy na ginagamit ko sa pag-trade ng iba't ibang forex currency pairs in details. Ano ang mga dapat mong tingnan bago ka mag-trade gamit ang mga strategy na ito at kailan at paano ito gagawin. Ang maganda pa dyan, sa 10 days challenge na ito ay tuturo ko din sa iyo kung ano-ano mga prop trading challenges ang pwede mong salihan moving forward para makapag-trade ka ng mas malaking account gamit ang pera ng ibang tao at hindi ang pera na naipon mo. At dahil ito po ang first challenge na gagawin ko, bilang pasalamat ko sa pagtitiwala mo at sa pagsama mo sa akin, sa aking adhikain ng mga tulong sa mga Pilipino para kumita dito sa forex trading ay makukuha mo lahat ng iyan sa napaka-affordable and reasonable na presyo. Dito hindi ka gagastos ng over 100,000 pesos tulad ng binayaran ko sa isang sikat na trading school dito sa Pilipinas. Hindi ka din gagastos not even 10,000 tulad ng mga courses ng ilang kilala at popular na forex personalities dito sa Pilipinas na maaaring nakita mo na sa mga social media advertisement. Dito, matutunan mo lahat ng natutunan ko sa kanila plus ang mga tutunan ko pa sa loob ng mahigit 5 taon kong pagtitrade sa halagang $10 only. Kumpara po sa ating ginastos sa kolehiyo, ito po ay napakababa na at sa napakaiksing panahon lamang po ay maaari nang mabuksan ang napakalaking opportunity na ito na maaari magbago ng buhay mo. At kumpara naman po sa ibang forex trading course ay napakababa din po nito dahil ito po ay complete course na from beginners to professional tradings. In fact, ang ibabayad po ninyo dito ay sapat lamang para pambayad sa Facebook ads para makarating sa iyo ang opportunity na ito. Now, dahil gusto kong maging successful ka sa trading business mo after ng challenge na ito, ay bibigyan din kita ng libreng trading journal na magagamit mo sa bawat trade mo para ma-record mo ang bawat trade mo at mas lalo pang matuto sa business na ito. Bibigyan din kita ng checklist para hindi mo makalimutan ang step by step na gagawin mo bago ka makapag-execute ng trade. At bibigyan din kita ng kodigo ng mga candlestick and chart patterns na maaari mong i-print at idikit malapit sa trading station mo para madali mong makita at maalala ang mga ito kapag nagtitrade ka na. Lastly, sa prop trading company kung saan ako nagtitrade ay may current offer sila kung saan na ibabalik nila sa iyo ng doble ang initial funds mo na $25 kapag naipasa mo ang evaluation period nila plus ang 5,000 USD to 80,000 USD na prop trading account mo. Muli, ang lahat ng yan ay makukuha mo sa halagang $10 only. Kaya kung gusto mong sumali sa ating 10 Days Prop Trading Challenge ay i-click mo lang ang button sa ilalim ng video na ito.
Muli, milyong salamat po sa Diyos sa ating mga buhay at sa pagkakataong binigay niya sa atin upang matuto sa business na ito. Dalangin ko na makasama kita sa 10 days challenge na ito at dalangin ko din ang tagumpay mo sa business na ito.